Garcia gets in an explosive three-punch combination, and Jimmy Wild falls flat on his face. Subok na ang galing at tapang ng mga Pinoy sa loob at labas man ng ring. Hinding-hindi magpapadaig ang lahing Pilipino saan mang sulok ng mundo. Hindi na nga mabilang ang mga atletang nagbigay ng karangalan para sa ating bansa. At isa na nga sa mga mandirigmang umukit ng kasaysayan ay si Jerry Fearless Peñalosa na nakilala dahil sa kanyang pambihirang tapang at kamanghamanghang boxing skills. Halika't ating balikan at pag-usapan ang kwento ng isa sa mga pinakamagaling na technical boxers sa kasaysayan ng Philippine boxing. Ipinanganak sa San Carlos Negros Occidental noong August 7, 1972 si Jeronimo J. Peñalosa o mas kilala bilang Jerry Peñalosa. Galing si Jerry sa kilalang pamilya ng mga boksingero mula sa kanyang amang si Carlos Peñalosa Sr. na nagsimula sa pro boxing noong dekada 60 at kanyang mga nakakatandang kapatid na sina Jonathan Peñalosa at Dodi Boy Peñalosa na kauna-unahang IBF Light Flyweight Champion. Sa edad na 16 ay sumabak sa professional boxing si Jerry Peñalosa. Sa kanyang unang 37 laban ay nakapagtala si Peñalosa ng kahanga-hangang record na 35 panalo, 1 talo at 1 tabla. 24 sa kanyang mga panalo ay nagtapos sa knockout. Sa kanyang ika-38 laban, lumipad patungong Tokyo, Japan si Peñalosa upang harapin ang nooy pinakamalaking pagsubok sa kanyang boxing career. Sa unang pagkakataon ay lalaban si Jerry para sa isang world title fight. Ang kanyang kalaban ay si WBC World Super Flyweight Champion Hiroshi Kawashima na nooy may boxing record na 20 wins, 2 losses at 14 knockouts. Round number 1, pansin agad ang magandang southpaw stance ni Peñalosa. Madaling nakapasok ang mga jabs at malalakas na kaliwa ni Jerry. Round number 2, nagpatuloy ang pagbibitaw ni Peñalosa ng mga kalkuladong suntok na tila hindi inasahan ng Japanese boxer. Bago matapos ang ikalawang round, isang matulis na straight left ang binitawan ng Pinoy na tumama sa sintido ng kampyon. Bagsak si Kawashima, ngunit hindi ito binilangan ng referee. Sa mga sumunod na rounds ay mas uminit ang bakbakan. Pinuntirya ng hapon ang bodega ni Peñalosa. Gumanti naman ang mga kombinasyon si Jerry. Isang magandang toe-to-toe action ang pinakita ng dalawa. Sa round number 5 ay tila nabuhayan ang hapon at pinaulan na ng mga suntok si Peñalosa. Ngunit hindi nagpasindak ang Pinoy at sinabayan ang mga pag-atake ng Japanese boxer. Sa round number 6, isang right hook mula sa hapon ang yumanig kay Peñalosa. Sinubukan siyang tapusin ng champion, ngunit nanatiling kalmado ang Pinoy. Sa round number 7, nagpatuloy si Kawashima sa pagbabato ng mga kombinasyon sa katawan at mukha ng Pinoy. Consistent naman si Peñalosa sa kanyang mga jabs, straight lefts, right hooks, at magagandang counter punches. Sa ika-8 round, muling napunta kay Peñalosa ang momentum ng laban. Samut-saring suntok mula sa iba't ibang anggulo ang binitawan ng Pinoy challenger na nagpaatras sa kampyon. Nagpatuloy ang taktikal na laban sa pagitan ng dalawang mahuhusay na boksingero. Subalit sa round number 10, nauwi na sa slugfest ang bakbakan matapos magpalitan ng malalakas na suntok ang dalawa. Lamang sa patama ang Pinoy na walang humpay sa pagbabato ng mga stinging combination sa kalabang kampyon. Pagpasok ng round number 11, mas naging agresibo si Peñalosa at nagpatuloy sa pag-a-apply ng pressure. Halatang iniinda ng hapon ang malalakas na straight lefts mula sa Pinoy. Sinubukang tapusin ni Peñalosa ang hapon sa round number 11, ngunit matapang din ang champion na nakuha pang gumanti kahit nasasaktan. Sa 12th and final round, dumadagundong na hiyawan ang bumalot sa stadium habang binibigay ng dalawang boksingero ang lahat ng kanilang lakas sa itaas ng ring. Matapos ang 12 rounds ng umaatikabong bakbakan ay nanatiling nakatayo ang dalawang boksingero. Sa huli ay inanunsyo ang resulta ng laban. Panalo ang Pinoy sa pamamagitan ng split decision. Dahil dito ay tinanghal na bagong WBC Super Flyweight Champion si Jerry Peñalosa. Sa kasamaang palad naman ay ito na ang naging huling laban ni Kawashima sa kanyang pro boxing career. Ito'y matapos madiskubre ng mga doktor na nagtamo ang dating kampyon ng torn retina sa kanyang mata. Sa kanyang first world title defense, hinarap ni Peñalosa si South Korean boxer Sang Koo Lee. Sa panimula pa lang ng laban ay di na mapigilan ng Koreano ang mga jabs.
at straight lefts ni Peñalosa. Bago matapos ang round number 1, isang mabilis na 1-2 combination ang nagpabagsak sa Koreano. Sa mga sumunod na rounds ay nagpatuloy ang masterclass performance ni Peñalosa. Walang sagot sili sa matutulis na suntok at mabibilis na kombinasyon ng Pinoy. Sa pag-usad ng laban ay nagpatuloy pa rin ang consistency at accuracy sa opensa ni Peñalosa. Idagdag pa ang kanyang magandang footwork na naging dahilan upang mahirapan sa paghagilap ang Koreano. Sa rounds number 7 at 8 ay nagpatuloy ang one-sided beatdown na pinapalasap ni Peñalosa sa kalaban. Sa puntong ito ay tila isang kandilang dahan-dahang nauupos ang Koreano. Sa round number 9 ay mas naging agresibo ang Pinoy. Isang malupit na kombinasyon ang binitawan ni Peñalosa sa papasugod na kalaban. Bagsak si Sangkuli at di na nakabangon pa sa hagupit ng mga suntok ni Peñalosa. Tinanghal na panalo si Jerry at impresibo niyang nadepensahan ang kanyang WBC Super Flyweight title. August 5, 1997, naganap ang kauna-unahang laban ni Peñalosa sa United States laban kay Mexican boxer Hipólito Saucedo. Isa na namang kamanghamanghang pagpapakita ng boxing skills ang ipinamalas ng Pinoy matapos nitong turuan ng boxing lesson ang Mexicano. Nagwagi si Peñalosa sa pamamagitan ng 10-round unanimous decision. Matapos talunin si Hipólito Saucedo, isa na namang Koreano ang hinarap ni Peñalosa. Siya ay si Yong Joo na may impresibong undefeated record na 11 wins at 9 dito ay via knockout. Hindi naman nagpasindak ang Pinoy at maagang pinatikim ng malulutong na right hooks sa opening round ng Koreano. Isang malakas na kaliwa ang binitawan ni Peñalosa na yumanig kay Cho. Sinubukang tapusin ni Peñalosa ang laban gamit ang kanyang mga lightning fast hands, ngunit nanatiling nakatayo ang undefeated boxer. Sa pagtatapos ng unang round, isang mabilis na right hook naman ang lumusot sa depensa ni Peñalosa. Bagsak ang Pinoy champion, ngunit agad din naman itong tumayo upang tapusin ang round. Sa round number 2 ay tila muling nakuha ng Pinoy ang momentum. Makailang beses tinamaan ni Peñalosa ng magagandang jabs at right hook si Cho. Sa mga sumunod na rounds ay ipinakita ni Peñalosa ang kanyang technical prowess sa pagbaboxing. Inoutbox ng Pinoy si Cho at pinakitaan ng iba't ibang variety ng mga suntok. Maganda rin ang body movements, footwork at depensa ni Peñalosa kaya't nahirapang makapuntos ang Koreano. Sa pagpasok ng rounds 4 and 5 ay tila na pag-aralan na ni Jerry ang galaw at kakayahan ng kalaban. Mas lalong naging precise ang mga suntok ni Peñalosa na nagmistulang isang sharpshooter sa itaas ng ring. Kita nga ito sa mga marka sa mukha ng challenger. Sa round number 6 ay lubhang nasaktan si Cho mula sa sunod-sunod na opensa ni Peñalosa. Sinamahan pa ni Jerry ng mga body shots ang kanyang mga kombinasyon na lalong nagpahirap kay Cho. Ngunit sa kabila ng mga ito ay nanatiling nakatayo ang matapang na Koreano. Pagpasok ng rounds 8 and 9 ay tila nabuhayan si Cho at nag-apply ng pressure. Ngunit hindi nagpadaig si Peñalosa na mas lalo ring naging agresibo. Mas tumindi ang bakbakan at nauwi sa exciting toe-to-toe action ng laban. Sa round number 10, isang all-out war ang naganap. Nagpaulan ng mga suntok si Cho, ngunit sinamantala ni Peñalosa ang pagiging agresibo ng Koreano. Inatake ng Pinoy sa katawan at mukha si Cho. Dalawang matinding body shots ang tuluyang nagpatiklop kay Cho sa round number 10. Nalasap ni Cho ang kanyang kauna-unahang pagkatalo sa harap ng mga fans sa Sangmu Gymnasium sa South Korea. Muli ay matagumpay na nadepensahan ni Jerry ang kanyang WBC Super Flyweight title. August 29, 1998, muling lumipad patungong South Korea si Jerry Peñalosa upang depensahan ng kanyang titulo laban sa isa na namang undefeated Korean boxer na si In Joo Cho. Nagtapos ang laban via 12-round split decision pabor sa Korean boxer. Subalit hindi kumbinsido ang maraming fans at kritiko sa naging desisyon ng laban. Mas agresibo at mas epektibo raw ang mga patama ni Peñalosa kumpara sa Korean boxer na naging defensive sa kabuuan ng laban. Ngunit sa huli ay binigay kay Cho ang panalo at kanyang naagaw ang WBC Super Flyweight title ni Peñalosa. Matapos ang 9 na buwan ay nagbalik sa boxing si Peñalosa upang harapin si Panamanian boxer Ramon Jose Hurtado.
Sa panimulang round ay agad niyanig ni Peñalosa ng malalakas na kaliwa ang Panamanian boxer. Sa round number 2 ay inatake ni Peñalosa ang bodega ng kalaban. Matapang namang nakipagsabayan kay Jerry si Hurtado. Isang malakas na kaliwa ang pinakawalan ng Pinoy na saktong tumama sa panga ng kalaban. Parang pader na natibag si Hurtado matapos tanggapin ang suntok ni Peñalosa. Hininto ng referee ang laban at nasungkit ni Peñalosa ang bakanteng WBA NABA Super Flyweight title. January 2, 2000, muling nagharap sa South Korea sina In Joo Cho at Jerry Peñalosa. Ngunit sa pagkakataong ito ay nabaliktad na ang sitwasyon dahil si Peñalosa na ang challenger para sa titulo ni Cho. Katulad ng kanilang naunang laban, halos pareho lang ang naging istorya ng rematch. Naipatama ng mas agresibong si Peñalosa ang mas makabuluhang mga suntok. Laban kay Cho na ginugol ang halos buong laban sa pag-atras at pagiging defensive. Karamihan sa mga suntok ni Cho ay nailaga ni Peñalosa o di kaya ay tumama sa mga gloves ng Pinoy. Makailang beses din tinamaan ni Peñalosa ng malalakas na suntok si Cho. Kaya't sino mang may malinaw at patas na mata ay masasabing si Peñalosa ang nakakuha ng mas maraming rounds. Ngunit sa huli ay nabigo na naman si Peñalosa sa pamamagitan ng isang controversial 12-round split decision sa Korea. Bumawi naman si Jerry sa kanyang mga sumunod na bouts. Nagtapos sa TKO ang kanyang tatlong sumunod na laban kontra kina Thai boxers Ponesang Morakot, Chaya Pothang at Japanese boxer Keiji Yamaguchi. Nagkaroon naman ng bagong WBC Super Flyweight Champion noong August 27, 2000 matapos talunin ni Japanese boxer Masamori Tokuyama si In Joo Cho na huling boksingerong tumalo kay Peñalosa. September 24, 2001, muling nagkaroon ng pagkakataon si Peñalosa na mabawi ang kanyang WBC Super Flyweight title. Dumayo ng Yokohama, Japan ng Pinoy upang harapin ang nooy WBC Super Flyweight Champion na si Masamori Tokuyama. Tumataginting na back and forth action ang nasaksihan ng mga manonood sa Yokohama Arena. Naging tagisan ng stamina, puso at tapang ang laban. Sa kasagsagan ng laban ay nagkaroon ng mga cuts si Peñalosa gawa ng mga headbutt sa pagitan ng dalawa. Matapang pa ring nakipagpalitan ng suntok si Peñalosa habang tumutulo ang dugo sa kanyang mukha. Nararapat niyang tawaging fearless ang Pinoy na patuloy pa ring sinagupa ang Japanese champion. Matapos ang isang 12-round war, inanunsyo ang resulta. Panalo ang Hapon sa pamamagitan ng 12-round unanimous decision. Hindi maipagkakailang dikit ang naging laban, ngunit nariyan ang mapait na katotohanan sa boxing na hindi madali para sa isang dayuhang challenger na manalo sa isang close fight laban sa hometown fighter. Matapos ang laban kay Tokuyama, nagbalik sa win column si Jerry nang talunin sina Pinoy boxer Joel Avila, Mexican boxer Oscar Andrade at Japanese boxer Seiji Tanaka. Umusad si Jerry sa professional record na 46 wins, 4 losses at 2 draws. Makalipas ang halos 15 buwan mula noong kanilang unang pagtatapat, muli na namang nagsagupa sa Japan sina Peñalosa at ang nooy reigning WBC Super Flyweight Champion na si Masamori Tokuyama. Isa na namang pukpukan at dikit na laban ang naganap sa pagitan ng dalawang boksingero. Tinalo ng Japanese boxer si Peñalosa sa pamamagitan ng split decision, ngunit muli ay nabalot ng kontrobersya ang laban. Isa na sa mga naging usapan ay ang mga headbutts na tinamo ni Peñalosa mula sa Japanese fighter na ayon sa mga nakapanood ay lubhang nakaapekto sa performance ni Peñalosa. Hindi na naman pinalad na manalo si Peñalosa sa kanyang world title fight. Nakakalungkot isipin na maaari sanang nagkaroon ng ibang outcome ang kanyang huling 4 na talo kung sa neutral grounds naganap ang mga laban. Matapos ang halos 2 taong pamamahinga sa boxing, nagbalik si Peñalosa sa kinalakiang sport at nakapagtala ng dikit-dikit na panalo. September 19, 2004, 2 rounds lang ang kinailangan ni Peñalosa upang tapusin ang Thai boxer na si Saming Kauchutipol. Makailang beses pinabagsak ni Jerry ang Thai bago tuluyang tapusin sa round number 2 gamit ang barrage of punches sa katawan at mukha. Nariyan din ang mga impressive victories ni Peñalosa laban kina Bangsa NC Praprom ng Thailand, Dario Azuaga ng Paraguay, Tomas Rojas ng Mexico at Mauricio Martinez ng Panama. March 17, 2007, hinarap ni Peñalosa sa mas mataas na division na Super Bantamweight, ang WBO World Champion at nooy kinakatakutang knockout artist mula sa Mexico na si Daniel Ponce de Leon. Makailang beses niyanig ni Peñalosa nang malulutong na suntok si de Leon.
Maganda ang ipinakita ng 34-year-old na si Peñalosa laban sa mas nakababatang kampyon. Ngunit sa huli ay mas pinabura ng mga hurado ang mga body shots at mas mataas na work rate ng kampyon laban sa accuracy at counter-punching ng Pinoy. August 11, 2007. Sa bantamweight division naman nabigyan ng title shot ang veteranong Pinoy laban sa isa na namang mahusay at nooy WBO World Bantamweight Champion na si Johnny Gonzalez. Ginamit ng mas matangkad at mas batang si Gonzalez ang kanyang mga pisikal na kalamangan upang i-outbox ang 35 anyos na Pinoy. Sa kabila ng mga ito ay nanatiling matyaga si Peñalosa sa paghihintay ng pagkakataon. Round number 7, isang well-placed liver punch ang binitawan ni Peñalosa na nagpatiklop at tumapos sa Mexicano. And here we go, left to the body. Oh, right in the liver. That's a crippling blow. Anybody that gets a shot there always finds it very difficult to come back. Isang matamis na tagumpay ang nalasap ni Peñalosa sa harap ng mga boxing fans sa Arco Arena, Sacramento, California. Muling naging world champion ang veteranong boxer matapos ang 10 taon at dito ay naging 2-division world champion si Jerry Peñalosa. April 6, 2008, matapos ang kanyang impresibong panalo laban kay Johnny Gonzalez, hinarap ni Peñalosa sa ikalawang pagkakataon ang Thai boxer na si Chaya Pothang, nakilala rin sa pangalang Ratanachai Sorvorapin. Kagaya ng kanilang naunang laban noong 2000, muling nagtapos sa TKO ang laban nang lampasuhin ni Peñalosa ang Thai fighter hanggang sa ika-8 round kung saan itinigil na ng referee ang laban upang sagipin ng Thai boxer sa mga kamay ng kampyon. April 25, 2009, hinamon ni Peñalosa ang nooy isa sa mga hottest stars ng boxing na si Juan Manuel Lopez. Hawak ni Lopez ang WBO World Super Bantamweight title na kanyang nasungkit matapos talunin ng former champion na si Daniel Ponce de Leon. Matapang na nakipagpalitan ng suntok si Peñalosa sa mas bata at mas malaking Puerto Rican champion. Bagamat bakas pa rin kay Jerry ang tibay at determinasyon sa itaas ng ring, sa huli ay mas nanaig pa rin ang Young Hungry Lion laban sa aging warrior na si Peñalosa. Kahit isa ng retired boxer, nananatili pa rin isang prominent figure sa Philippine boxing si Peñalosa. Isa ring boxing promoter si Jerry at nagmamay-ari ng mga boxing gyms sa Pilipinas. Bagamat halos 1 kalahating dekada ng retirado sa pro boxing, hindi pa rin limot ng mga boxing fans ang mga karangalang hinatid ni Jerry sa Pilipinas. Si Peñalosa ang definisyon ng tapang, tibay at galing ng mga Pilipino sa anumang larangan. Sa kabila ng mga tagumpay at pagkakadapa, patuloy na lalaban ng mga Pilipino at taas noong haharapin ng mga pagsubok ng buhay para sa inaasam na tagumpay.